Magandang araw mga kapasta. Ako po si Moana ng Tagkawayan, Quezon. May isang pangyayari sa buhay ko na hindi ko makakalimutan na gusto ko din na i-share sa inyo. Dalaga pa ako nang mangyari yon. Isa akong nurse na nangungupahan ako sa isang maliit na kwarto sa pinakabayan, malapit sa ospital na pinapasukan ko. At tuwing weekend lang ako umuwi sa bahay namin. Malayo at napakahirap kasi ng transportasyon bago makarating sa bayan kung saan nandoon ang ospital, simbahan at palengke. Nung partikular na gabing yon, Biyernes pa lang noon, pero nagpasya na akong umuwi dahil may sakit daw ang nanay ko. Kaya binilhan ko ng mga gamot. Matsaga akong naghihintay sa waiting shed ng tricycle. Medyo madilim na noon at malakas ang hangin. Nagbabadya ang ulan. Natatakot ako kasi mag-isa lang ako doon at madalang ang dumadaang sasakyan. May bukas namang karinderya sa tapat, pero dahil sa lapad ng highway ay medyo malayo din ang pagitan nun sa waiting shed. Nagsimula ng umambon at kinabahan ako na mas magtatagal pa ako doon kapag naabutan ako ng ulan dahil walang dadaan na tricycle. Alumpihit akong nagpalakad-lakad. Nang pagpihit ko ay biglang lumitaw ang bata doon. Napamura ako sa gulat. Isang batang lalaking payat na nasa 10 taong gulang siguro ang edad. Nakatayo siya doon. Sa inis ko dahil natakot ako ay tinarayan ko ito at sinabihang bakit bigla-bigla na lamang lumilitaw. Humingi ng pasensya ang bata at sinabi na kung pwede daw ba siyang makisabay sa akin sa tricycle. Tinanong ko kung taga saan ba siya at bakit gabi na'y nandun pa rin siya. Malapit lang palang bahay nila sa amin. Pero hindi ko kilala ang sinasabi niyang nanay. Bukod kasi sa madalang lang akong umuwi sa amin. Kahit noong nag-aaral pa ako, ay bihira din akong lumabas ng bahay. Ayon sa bata, ay pumunta siya sa tatay niya para humingi ng pambili ng gamot para sa nanay niyang may sakit. Malungkot ang mukha ng bata at nakaramdam ako ng awa para dito. Tinanong ko kung anong sakit ng nanay niya. Sa baga pala at matagal nang nakaratay. Sobrang coincidence naman na may mga dala akong gamot para doon. Galing sa isang donor ng ospital. Sadyang humingi ako para sa kapatid ng nanay ko. Dahil nga napakahirap para sa kanila ang makapunta sa bayan. Marami-rami naman yon at sa awa ko sa bata ay sinabi kong nurse ako at tutulungan ko siya. Baka sa malungkot na mukha ng bata ang bigla niyang pagsaya nang marinig ang sinabi ko. Sa wakas ay may dumating ding tricycle. Napansin ko na nagtaka ang mukha ng driver nang paunahin kong sumakay ang bata sa loob. Pero hindi ko na pinansin yon. Habang binabagtas namin ang daan ay kinakausap ko pa ang bata. Napansin ko na mayat maya ang tingin ng driver sa akin at paminsan-minsan ay sumisilip sa loob. Medyo kinabahan ako at napahawak sa bote ng pepper spray na nasa loob ng bag ko. Sa isip ko, wala naman sanang masamang balak ito. Patuloy kong kinausap ang bata at nagulat na lang ako nang biglang ipasok ng driver ang ulo niya at tanungin ako kung kinakausap ko raw ba siya. Nang sabihin kong hindi, ay bigla nitong pinatakbo ng matuli ng tricycle. Nang sabihin ng bata na nandun na ang bahay nila, ay pumara ako at halos masubsob pa ako nang biglang pagpreno ng driver. Nang makababa at makapagbayad ako, ay sinita ko ito at nagtaka ako nang sabihin niyang bakit daw kasi kanina pa ako panay ng salita na mag-isa. Natakot daw tuloy siya, sabay sibat na. Napatingin naman ako sa bata na nakatingin din sa akin. Inaya niya ako sa bahay nila. Medyo masukal ang paligid at halatang hindi na naaalagaan at malayo rin sa mga kapitbahay. Nang makapasok kami ay nadatnan ko ang isang payat na matandang babae na dinadalihit ng ubo. Nagpakilala ako at sinabi ko kung bakit ako nandoon. Hirap na hirap ang matanda
at parang hindi niya halos maintindihan ang sinasabi ko. Pero nakita kong natigilan siya at napatingala nang marinig niya yung sinabi ko na humingi ng tulong sa akin yung anak niya. May gusto siyang sabihin pero dinalahit na siya ng matinding ubo. Noon ako napalingon para tawagin ng bata pero wala na ito doon. Napalabas pa ako ng bahay para hanapin ito pero bigla na lang talagang nawala. Inasikaso ko na lang ang matanda at nang mahimasmasan sa pagitan ng matinding ubo at hirap magsalita ay tinanong niya sa akin kung sinong bata yung sinasabi ko. Nanlaki mga mata ng matanda nang ulitin ko yun. Natulala pa ito ng ilang sandali. Maya-maya ay tumulo na ang luha na siya namang ipinagtaka ko. Pero nang muli siyang magsalita ay ako naman ang halos matulig sa pagkagimbal nang sabihin niyang eksaktong taon ng araw na yon mula nang mamatay ang anak niyang yon. Nasa gasaan daw ito nung gabing pumunta sa ama para humingi ng pambili ng gamot niya. Halos lumaki ang ulo ko at giniginaw ako sa sobrang kilabot dahil sa sinabi ng matanda. Hindi ko alam kung papaano ko paniniwalaan pero patunay ang litrato ng bata na nasa ibabaw ng munting altar nila na may sindi ng kandila. Iniwanan ko ng pagkain at gamot ang matanda at nangakong babalikan para tulungang magpagamot. Habang pauwi ako sa bahay namin sa di kalayuan sa kanila ay nanginginig pa rin ang katawan ko dahil sa matinding takot. Hindi ako makapaniwala na nakakita at nakakausap ako ng isang multo. Naalala ko yung tricycle driver. Kaya pala ganoon na lamang ang reaksyon niya sa akin kanina. Ako si Joel. Kumusta po kayo mga kapasta? Matagal-tagal na rin akong nakikinig sa mga horror stories sa channel na to. May karanasan din ako at para sa akin ay kakatwa at nakakakilabot yon dahil noon ko lang naranasan. 18 years old ako nang mangyari yon sa bahay ng lola ko sa Laguna kung saan ako nagbakasyon noong semestral break. Kabi-break din lang namin noon ng boyfriend ko. Kaya naisipan kong doon mag-emote-emote. Bukod sa introvert talaga ako, ay mahilig ako sa nature. At ang lugar na yon sa bahay ng lola ko ang pinaka-perpekto kung saan gusto kong magmuni-muni dahil halos nasa paanan siya ng bundok at tanaw kong malawak na bukirin sa harap. Habang sa likod bahay naman ay mga nagtataasang puno ng kawayan. May maliliit na parang balkon doon na sadyang ipinagawa ng lolo ko para sa akin dahil hiniling ko. Paboritong apo kasi ako kaya sunod sa layaw. Doon ko paboritong magtambay kapag nandoon ako dahil nga sa tahimik at relaxed ang pakiramdam ko habang nakikinig ako ng mga old music at nagbabasa ng mga romance pocketbook. Pangatlong araw ko doon, isang hapon. Ako lang ang mag-isa sa bahay dahil may pinuntahan ng lolo at ang lola ko. Ang kasama naman nila sa bahay na si Aling Melda at ang anak nitong si Bitoy ay pinayagan nilang mamasyal dahil day off nito. Dala ko ang merienda ko at syempre ang pocketbook ay pumunta ako sa paborito kong spot sa balkon. Wala pa nga palang cellphone ng mga panahon na yun, kaya sa CD player at Walkman ako nakikinig ng mga old music. Kasalukuyan na nga ako nagbabasa noon nang walang ano-ano'y nakarinig ako ng sunod-sunod na sitsit. Inakala kong nasa CD player yon, kaya chinek ko yung earphone na nasa tenga ko. Nang tanggalin ko ay wala naman, pero ibinalik ko ay may sitsit ulit. Tinanggal ko uli at nakiramdam ako ng ilang sandali. Hindi ko muna ibinalik ang earphone sa tenga ko at nagpatuloy na akong magbasa ng pocketbook. Nang maya-maya ay sunod-sunod na namang pagsitsit na hindi ko alam kung saan ang gagaling. Ang alam ko ay mag-isa lang ako doon
Kaya napatayo ako at hinanap kung saan galing ang sitsit. Pero wala naman akong makitang tao sa paligid. Pinilit kong baliwalain yun at bakay ka ako napaparinggan lang ako. Umupo ako ulit at itinuloy ang pagbabasa. Pero pinatay ko na ang Walkman. Nawala na ang sitsit. Pero maya-maya naman ay nakarinig ako ng boses na parang maliliit na bata na naghahagikikan. Inakala ko na si Bito yun at ang mga kalaro nito. Pero wala namang mga batang nakakapunta doon at kasama si Bitoy ng nanay niya. Napatayo ulit ako at napadungaw sa balkon. Pero wala naman akong nakita. Tatalikod na sana ako nang madinig ko ulit ang hagikikan at pinanindigan ako ng balahibo nang marinig kong tila sa kulumpo ng kawayan ng gagaling ang mga tawanan na yon. Malapit nang mag-alas 6 noon kaya medyo padilim na at wala pa din sina Lola. Bigla akong nakaramdam ng takot kaya nagpasya akong pumasok na. Nakayuko ako at dinadampot ko isa-isa ang mga pocketbook na nahulog. Nang maramdaman ko na parang may nakatingin sa akin. Sa sulok ng mata ko, sa pagitan ng mga rehas, ay may nakita ako na parang maliit na anyo na nakatayo roon. Dahan-dahan akong napaunat at dumukwang sa balkon. At nasindak ako nang mabuglawan ko na nasa 5 maliliit na batang nakahubad na may mga nakangisit na gahagikikan. Maliliit na sungki-sungki ang mga ngipin nila at mapupula ang mga mata. Nanlaki ang mga mata ko at nanigas ako sa kinatatayuan ko. Pero bigla kong nanginig nang ang isa sa kanila ay biglang tumalon at pumatong sa rehas. Sabay sabing, "Laro tayo." At naghagikikan na rin silang lahat. Ramdam ko ang pagtayuan ng mga balahibo ko, pero tanging panginginig ng katawan at panlalaki ng mata habang nakangangako dahil sa matinding takot ang nagawa ko. Noon naman ay biglang dumating sina Lolo at tinawag ako. Nang marinig ng mga mumunting nilalang ang pagtawag ni Lolo, ay humagikik agad sila at nagpulasan ng mga ito papunta sa puno ng kawayan hanggang sa maglaho. Sa ganung itsura ako inabutan ni Lola. Nang tanungin nila ako kung anong nangyari sa akin, ay hindi ako maganda tuto at pautal-utal na sinabi ko ang nakita ko habang tumuturo sa mga kawayan. Nagkatinginan sina Lolo at Lola. Inakay na ako papasok sa loob. Hindi rin nila alam kung paano ipapaliwanag ang hindi naman nila nakita at naranasan. Pero si Aling Melda, nang dumating, nalaman niyang nangyari. Nagkwento siya na maging ang anak daw niyang si Bitoy ay nakita din ang mga munting nilalang na yon at inaya din siyang maglaro. Kung kaya't binawala na din itong pumunta sa likod bahay. Ipinagiba ni Lolo ang munting tambayan na yon. Pinabindisyonan ng mga puno ng kawayan. Mula noon, kung pumupunta ako doon kina Lolo, ay sa sala na lang o di kaya'y sa kwarto ako tumatambay at hindi ako nagpapaiwan ng mag-isa. Isang pagbati po sa lahat ng ating mga kapasta. Ako po si Cheche. Bago pa lang po ako sa channel na to. Pero mula nang makapakinig ako dito, ay naging libangan ko na ang pakikinig dito ng may kasama. Kahit kasi nahihilig ako sa mga horror stories, ay likas pa rin sa akin ang pagiging duwag at matatakutin. Ako man kasi ay may karanasan din na sabihin na nating kababalaghan talaga. Naniniwala ba kayo sa mga batang maliliit ay hindi nagsisinungaling? At sa kanila, madalas magpakita ang mga elemento sa paligid na hindi natin nakikita. Ganyan po ang naging karanasan naming mag-ina na ibabahagi ko po sa inyo. Nakatira kami sa asawa ko sa bahay na pag-aari ng lolo ko. Dati, sina mama at mga kapatid niyang nakatira doon. Pero nabawasan sila nang mamatay ang 2 kapatid niyang matandang binata at mag-stay-in naman sa trabaho ang isa pa niyang kapatid na dalaga. Si mama at si papa na lang ang naiwan doon. Kaya naman nakiusap kaming mag-asawa
na pansamantala munang makikituloy doon habang nasa abroad ang asawa kong si Saldo. Mga ilang buwan na din nang mapansin ko ang anak kong si Sia. 3 years old lang noon. Madalas na parang may kausap at kalaro siya kung umasta. Nagsasalita at tumatawa ng mag-isa. Minsan naman ay may inaabutan pa ito ng pagkain at inaalok habang kumakain kami sa mesa. Nung unay iniisip kong ginagaya niya lang ang mga napapanood niya sa TV. Sabi din ni Mama ay normal daw sa mga bata ang ganon na nagsasalita ng mag-isa. Lalo na daw sa edad ng anak ko. Pero ewan ko ba, parang may kakaiba talaga akong nararamdaman. Gaya na lang ng hapon na yon. Kaming dalawa lang doon dahil nagpunta si Mama sa ate ko. Natutulog ako sa sofa, si Sia naman ay natutulog din sa lapag. Maya-maya'y naalimpungatan ako nang madinig kong mahinang hagikik ni Sia. Bahagya kong iniangat ang ulo ko para silipin siya. Pero wala siya doon, kaya naman napabalikwas ako ng bangon at hinanap ko siya. Sinundan ko ang boses niya at narinig kong nasa kwarto ng Tito Obet ko. Doon ang gagaling, kaya dali-dali akong lumapit doon. Pero napatigil ako dahil wala na kasi si Tito Obet. Sobra akong duwag sa multo kahit wala naman akong nakikita pa. Ang isipin lang na kwarto yun ng isang namatay na ay baka nandoon pa ang kaluluwa niya na nagbibigay sa akin ng matinding kilabot. Ang alam ko, nakalak ang kwartong yun, maging ang sa Tito Nestor ko. Matagal nang walang gumagamit dahil pare-pareho kaming duwag nila Mama. Pero nandoon ang anak ko at hindi ko alam kung paano siya nakapasok. Kaya'y natatakot man, nilabanan ko ito. Dahan-dahan akong sumilip ng bahagya sa nakabukas na pinto. Nakita ko si Sia na nasa bahaging likod ng pinto at may kausap na hindi ko naman nakikita. Sinitsitan ko siya at nang mapalingon ay sinenyasan kong lumapit sa akin. Pero tumingin siya, sabay kaway lang at nakangiti sa akin ang anak ko. Tuloy lang sa pakikipag-usap sa kung kanino. Gumapang ang kilabot sa katawan ko mga kapasta, kaya hindi ko talaga magawang pumasok. Maya-maya'y nakita kong may hawak na papel si Sia. Nang tingnan niya ay nanlaki mga mata at napanganga siya na tila tuwang-tuwa. Nagtayuan ang mga balahibo ko at para akong maiihi sa nerbiyos. Kaya sa padalas na pagtawag ko kay Sia, habang pinanlalakihan ko siya ng mata. Para sana takutin at lumapit sa akin. Pero sa halip ay akong kinakawayan niya para lumapit. Nang hindi matinag si Sia ay naglakas loob akong nilakihan ang bukas ng pinto para makasilip ako ng mabuti. Wala akong nakitang kausap ni Sia. Pero nang ilabas ko na uli ang katawan ko ay nahagip ng tingin ko ang isang lapis na nasa paanan ni Sia. Pamilyar sa akin ang lapis na yon at biglang paggapang ng kilabot sa katawan ko nang ma-realize ko na ang lapis na yon ay regalo ko kay Tito Obet noong Pasko bago siya mawala. Mahilig at napakahusay niya kasing mag-drawing at hiniling niya regaluhan ko naman daw siya ng magandang pang-sketch, kaya naman binilhan ko siya noon. Medyo may pagkaisip bata kasi si Tito, pero ang alam ko ay itinago ni Tita ang mga gamit nila ni Tito Nestor. Kaya papaano na palabas yun? Wala namang makikialam. Hindi ko na kinaya pa, kaya pabigla akong pumasok at binuhat ko si Sia palabas. Bago pa tuluyang makarating sa pinto, biglang nagsalita si Sia. "Bye muna, Lolo Obet." Sa narinig kong sinabi ni Sia, ay nanginig ang katawang ko sa sobrang takot. Ipinagbubuntis ko pa lamang si Sia nang mamatay si Tito Obet, kaya imposibleng kilala niya ito. Abot-abot ang hingal at kaba ko na dinala ko si Sia sa labas ng bahay. Naupo kami malapit sa gate, pero hindi pa pala dun matatapos ang kilabot ko dahil bit-bit ni Sia ang papel na nakita kong hawak niya.
Tinanong ko kung kanino galing yun. Matatas na magsalita si Sia at ipinagmalaki niya na siya daw yun na idrinowing ng lolo Obit niya. Pinakita niya sa akin at nasyak ako sa nakita ko. Si Sia nga yun at iginuhit kung anong eksaktong itsura at damit ni Sia ng mga oras na yun. Parang sasabog ang ulo ko sa sobrang kilabot na nararamdaman. Anong kababalaghan bang nangyayaring yun? Ang takot ko'y nauwi sa pag-iyak habang yakap-yakap ko ang nagtatakang si Sia. Doon na kami nadatna ni na mama at papa. Tinanong kung anong nangyari. Nanginginig at umiiyak na ikwinento ko sa kanilang dahilan. Ipinakita ko rin ang sketch ng mukha ni Sia na ayon kay Sia ay si lolo Obit niya ang nagdrawing. Maging sila'y hindi makapaniwala, lalo na si mama. Napaiyak na rin ito. Sa pinaghalong takot, lungkot at pagkagimbal, maging si Papa din ay hindi makapagsalita dahil iniisip din kung papaanong nangyari. May nakapagpayo sa amin na pamisahan daw si Tito Obet. Ganun na rin si Tito Nestor. Pinabindisyonan din ang kwarto. Baka daw kasi yun ang gusto nilang mangyari na wag silang kalimutan. Imbes ay alalahanin ang buhay nila noong nandito pa sila sa mundo at huwag gawing katatakutan. Sinunod naman namin at mula nga noon ay hindi naman ulit nagpakita si Tito Obet sa anak ko. Pero ikinikwento ko kay Sia kung sino sila. Magandang araw po sa lahat. Isa din po ako sa masugid na taga-subaybay ng channel na to. May isang kwento din ako na gustong ibahagi sa inyo mga kapasta. Ako nga pala si Mavic na taga Maynila. May 2 anak at hiwalay sa asawa. Nagtatrabaho ako sa LRT station bilang isang janitress. Nakatira ako malapit sa isang kumbento at bahay ampunan. Sa araw-araw na pagdaan ko doon, papasok at pauwi galing sa trabaho, ay laging maraming tao doon. Nakapila sila para humingi ng tulong. Minsan, kahit gabi na'y may mga tao pa din doon, naghihintay ng kinabukasan para mauna sa pila. Madalas, tuwing uuwi ako galing sa trabaho, ay doon sa tabi ng gate noon, doon ako bumibili ng pritong manok na pang-ulam naming mag-iina. Isang gabi, pagka-uwi ko'y nagmamadali akong bumaba ng jeep. Ginabi kasi ako noon dahil nagpatila muna ako ng malakas na ulan. Hinahabol ko yung nagtitinda ng manok dahil alam kong ganoong oras ay maaaring paubos na ang tinda niya. Mabuti na lang at may naabutan pa ako. Habang pinagbibilhan ako ng tindero ay napatingin ako sa gawin ng ampunan. Sa dulong bahagi ng pader, makalagpas ng gate, ay may isang puno doon na napapalibutan ng bilog na bato na nagsisilbing upuan. Nakita kong nakaupo doon ng isang batang babae na sa tingin ko ay nasa 8 taong gulang ang edad. May ilang gabi ko nang napapansin na nakaupo ito palagi doon. Dahil suki na ako ng tindero ng manok at nagkakahuntalan na, ay tinanong ko siya kung napapansin din ba niya yung batang babaeng nakaupo palagi doon. Sinundan ng tingin ng tinderong tinuturo ko at tinanong kung nasaan ang bata. Muli kong itinuro at i-describe pa ang bata pero wala daw siyang nakikita. Inakala kong nagbibiro lamang ang tindero at niloloko lang ako na hindi niya nakikita ang bata. Palabiro kasi talaga yon pero hindi ko na pinatulan at nagmamadali na din ako. Nilingon ko pa uli yung bata at nakita kong nakatingin siya sa akin. Nang sumunod na gabi, umuwi ako. Nandun ulit sa ilalim ng puno ang batang babae. Nagtataka lang ako kung bakit lagi siyang nandoon ng ganong oras at napansin kong hindi rin siya nagpapalit ng damit. Hindi ko alam kung bakit parang interesado ako at kung anong nagtulak sa akin para lapitan ng bata at usisain. Nang oras na yon ay walang nakapilang tao sa ampunan.
Sabado kasi at walang charity kapag ganoong araw. Kaya siguro ay hindi naman dahil doon, kaya laging nandoon ang batang yon na parang laging may hinihintay dahil palingalinga at baka sa mukha ang pagkainip. Naupo ako sa tabi niya at tahimik na nakamasid sa kalsada, pero napatingin siya sa akin nang tumabi ako. Tinanong ko kung taga roon ba siya. Umiling lang ito. Pansin ko'y maputla ang bata at matamlay. Baka ako nagugutom na ito, kaya binigyan ko ng tinapay. Pasalubong ko sana yon sa mga anak ko. Marami naman yon, kaya hinatian ko na lang yung bata. Kinuha naman ito ng bata at nagpasalamat. Pero hawak niya lang at hindi kinakain. Ibibigay na lang daw niya sa nanay niya kasi baka nagugutom na daw yun. Tinanong ko kung bakit lagi siyang nandun. Hinihintay niya raw ang nanay niya. Sabi daw ay babalikan siya doon. At doon daw ang hintayan nila. Pero ang tagal na raw. Hindi pa rin daw bumabalik. Nakita ko ang lungkot sa mukha ng bata. At bilang isang ina ay parang hinaplos ang puso ko. At nakaramdam ng awa para dito. Lalo akong nagka-interes sa kwento niya. Sabi niya, dinala daw siya ron ng nanay niya sa ampunan para pansamantalang ipaampon dahil hindi na daw siya kayang alagaan ng nanay niya dahil may sakit na daw ito. Pero ayaw niya daw at nakiusap daw siya na huwag siyang ipapaampon. Pumayag naman daw ang nanay niya pero hintayin daw siya doon at may pupuntahan lang sandali. Pero matagal na daw siyang naghihintay ay hindi pa rin bumabalik ang nanay niya. Habang nagkukwento ang bata ay naiiyak siya kaya hindi ko rin mapigilang mapaluha dahil sa awa sa kanya. May mga mangilang-ilang taong dumadaan doon at napapansin ko na parang nagtataka sila habang nakatingin sa akin. Pero hindi ko na pinansin yun. Tinanong ko uli yung bata kung taga saan ba sila at kung wala ba siyang natatandaang kamag-anak. Umiling lang ito. Sinabi ko na ilang gabi ko na siyang nakikita doon. Hanggang kailan ka ako siya maghihintay? Sa sinagot niya ay napatigal-gal ako. Sabi niya nakatagal na daw siya ng 3 taon doon. Maghihintay daw siya hanggang sa bumalik ang nanay niya. Nakaramdam ako ng pagtayo ng balahibo sa sinabi niya. Ano ka kung ibig niyang sabihin na 3 taon na siya doon? Sabi niya wala silang tirahan at wala ring kamag-anak. Kung 3 taon na siya doon, paano siya nakakatagal at saan siya kumakain? Kung anong dami ng tanong ko, ay siya namang pagkawala ng boses ko sa sumunod niyang sinabi. Matagal na raw siyang nakaupo doon at naghihintay sa nanay niya. Wala nang nagbibigay sa kanya ng pagkain. Kahit mamalimos daw siya, ayaw niya raw umalis doon at maghanap ng pagkain dahil baka bigla daw dumating ang nanay niya. Isang araw daw kasi, sumakit na matindi ang tiyan niya. Tapos nahilo raw siya, tapos ay nawalan siya ng malay. Pagising niya raw ay wala nang pumapansin sa kanya. Parang hindi na daw siya nakikita. Buti nga daw ako ay nakikita at kinakausap ko siya. Ilang sandaling hindi ako nakahuma sa sinabi niya. Nanlaki ang ulo ko habang pilit kong iniintindi kung anong ibig niyang sabihin na mabuti pa ako ay nakikita ko siya at nakakausap. Nanlamig ako at may kabang umahon sa dibdib ko. Dahan-dahan akong lumingon sa bata na nasa tabi ko. Bigla akong nahagip ng paghinga, sabay nanigas ang buong pangako. Nanlaki rin ang mga mata ko nang makita kong nagbagong itsura nito. Maputlang maputla at bitak-bitak at naaagnas na ang mukha at katawan ng bata. Ang una kong naisip gawin ay sumigaw at tumakbo. Pero paano ko gagawin yun kung walang tinig na lumalabas sa bibig ko at hindi ko rin maigalaw ang mga paa ko? Nakatingin lang ng malungkot sa akin ang bata at nagpaalam na hahanapin niya daw muna ang nanay niya. Nagpasalamat din siya sa binigay kong tinapay. Naiwan akong nakaupo pa din sa batong yun, naninigas at hindi makagalaw. Sa ganong sitwasyon nadaanan ako ng tindero ng manok.
na nagmagandang loob na hintuan ako at tulungang makalma. Nang mahimasmasan ako ay nagpasalamat ako sa tindero. Hindi ko na ikwinento sa kanyang nangyari at nagtatatakbo kong pauwi. May ilang taon na rin naman ang nakalipas. Matagal na kaming wala sa lugar na yon. Pero hindi ko pa rin makalimutan yung pangyayaring yon at kung ano ang dahilan kung bakit ko siya nakita. Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig, lalo na po sa ating narrator. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay personal na karanasan namin ng pinsang ko. Itago nyo na lamang kami sa pangalang Panjing at Sarah. Mula pagkabata ay sobrang close talaga kami ni Sarah. Lagi kaming magkasama kahit saan. Higit pa sa magkapatid ang turingan namin. Maging nang magtrabaho kami sa Maynila ay magkasama kami sa iisang apartment. Pero nagbago si Sarah nang magka-boyfriend nito. Doon na focus ang buong atensyon niya. Inintindi ko naman yon at walang naging problema sa akin. Sa loob ng maiksing panahon ng pakikipagrelasyon ni Sarah sa lalaking yon ay maraming nangyari na wala akong alam. Nakita ko na lang isang araw si Sarah na lugmok. Parang gumuho ang mundo niya nang iwanan siya ng lalaking yon. Nagkaroon ng matinding depresyon si Sarah. Nawala ng direksyon ng buhay niya. Kung ano-anong ginagawa niya. Nandyan yung nagsasalita, tumatawa ng mag-isa, tapos iiyak. Nandyan yung gumagawa siya ng eksena sa pampublikong lugar. Nandyan yung nagtatangka siyang magpakamatay. Hindi ko alam kung bakit naging ganun kalaki ang epekto sa kanya ng pag-iwan ng lalaking yun. Parang meron siyang malaking bigat na dinadala. Naging struggle para sa akin na makasama siya. Pareho na kasing namayapa ang mga magulang niya at ang nag-iisang kapatid na lalaki naman ay nasa abroad. Kaya naobliga talaga ako na ako ang iintindi sa kanya. Pero isang araw, nagulat na lang ako nang pag-uwi ko ay nakita ko si Sarah na malinis at maayos ang itsura. Malinis din ang bahay at nagluto pa ng makakain namin. Ganun na lang ang pasasalamat ko dahil finally ay natauhan na rin si Sarah. Pero laking gulat ko nang lumabas siya ng kwarto na may karga siya na sa unang tingin aakalain mo talagang isang sanggol. Pero manika pala. Bumalik na daw ang baby nila ni Rico na ipinakilala niya sa akin na si Baby Jasmine daw. Nangihinayang na napaupo ako. Ang akala ko'y okay na siya. Pero mas lumala pa pala. Sa unang tingin ko ay okay si Sarah. Maayos siyang kausap, kumikilos ng normal, pero pagdating sa sanggol na manika ay walang hindi magsasabi na may diferensya nga si Sarah. Dahil sino ba naman ang nasa matinong pag-iisip na mag-aalaga ng manika at magtuturing dito na animoy totoong bata, pinapaliguan, binibihisan, at higit sa lahat, pinapadede sa sarili niyang dibdib. Ako na yata ang nadidepress sa kalagayan ni Sarah. Maraming beses na tinangka ko siyang dalhin sa isang psychiatrist, pero lagi kaming nauuwi sa habulan. Natatakot naman ako na tumakas siya at magpalaboy-laboy sa daan. Nagpatuloy si Sarah sa pag-i-imagine na anak niya ang manika. Kinahayaan ko na lang dahil normal naman siya sa ibang bagay. Kahit na nga talagang kinikilabutan ako sa tuwing pinapadede niya yung manika. Ewan ko ba, pero sa tuwing tinitingnan ko yung manika ay pakiramdam ko'y totoong sanggol nga ito. Gaya nung minsang umuwi ako galing sa trabaho. Nakabukas ang kwarto ni Sarah noon at naliligo siya. Nasa kama yung manika. Nilapitan ko ang manika at naiiling-iling na pinagmasdan. Magaling ang pagkakahulma sa bawat detalye. Para talagang totoong baby. Bagong-bago pang manika at walang sira. Sabi ni Sarah ay ibinalik yun sa kanya ng doktor na kumuha sa baby niya. Hindi ko naman maintindihan kung anong sinasabi niya.
Sa pagkakatitig ko sa manika, ay bigla akong napamulagat nang mapansin kong tila nakangiti ito sa akin at kumikislot ang bibig. Napaunat ako at kinusot-kusot ang mata ko para tiyakin na hindi ako namamalikmata lang. Pero gumalaw ang manika at pumasag-pasag na nagkaroon ng sounds ng tawa. Napahumindig ako at napaatras. Nagtayuan lahat ng balahibo ko at napatakbo ko sa labas. Mula noon, nagsimula akong umiwas na mapalapit sa manika. Isang gabi, wala akong pasok, kaya maaga akong natulog para samantalahing makabawi sa puyat. Bandang madaling araw nang maalimpungatan ako dahil may narinig akong iyak ng sanggol. Napabangon ako at naisip ko na manika yon ni Sarah. Sa isip ko, imposible yun, pero malakas talaga ang iyak at sigurado akong sa kwarto ni Sarah nang gagaling yun. Bumangon ako at dahan-dahang sumilip sa kwarto ni Sarah. Naabutan kong kasalukuyan itong buhat-buhat ni Sarah para padidihin sa dibdib niya. Tumigil naman sa pag-iyak ang manika nang hihilakbot ako sa nakita ko. Pabalik na sana ako ng kwarto ko nang mapatingin ulit ako sa manikang pinapadede ni Sarah. Nakita kong nakatingin ito sa akin at nakangiti. Napasinghap na lang ako at natutop ang bibig. Nanginginig ang katawan ko nang bumalik ako sa kwarto ko. Hindi ko lubos maisip kung paanong nangyayari na ang isang manika'y nagkakaroon ng buhay. May sa demonyo yata yun. Hindi na ako nakatulog dahil sa kaiisip kung ano ang dapat kong gawin. Kinabukasan ay may nabuo akong pasya. Umalis noon si Sarah. Humingi siya ng pera sa akin para daw pambili ng gamot ng baby niyang may sakit. Inayunan ko na lang siya. Nang makaalis siya, kahit nanginginig sa takot, ay dali-dali kong kinuha ang manika. Umiiyak ito na parang totoong sanggol. Nilalansi ako na parang nagpapaawa ito. Pero nilakasan ko ang loob ko at ibinalot ko itong mabuti. Pinuluputan ko ng rosaryo at binuhusan ng agwa bendita. Tapos isinama sa mga basura na kinukuha ng truck na dumaan. Turo yun ng isang espiritista na nakonsulta ko. Nung unang beses na naghinala ako na hindi basta manika yun. Bahala na kung anong maging reaksyon ni Sarah. Maya-maya pa ay narinig kong dumating siya. Hinahanap niya ang manika. Todo tanggi naman ako at nagkunwaring walang alam. Naging mabalasik si Sarah. Nagwala siya ng gusto. Nang mapagod ay umiyak ng umiyak at nagsasalita ng mag-isa. Noon ko natuklasan ang lihim na itinatago niya. Nabuntis pala siya nang wala akong kaalam-alam. Nagbanta ang lalaki na iiwanan siya kung hindi niya ipapalaglag ang bata. Sa kagustuhang wag mawala ang lalaki, sinunod niya ito. Ipinalaglag niya ang sanggol. Pero niloko pa rin siya ng lalaki at iniwan. Mahina ang karakter at personalidad ni Sarah, kaya madaling bumigay ang isip niya. At ngayon ay inuusig siya ng konsensya niya dahil sa ginawa niya sa anak niya. At siguro ang kahinaan niyang yon ang ginagamit ng masasamang elemento para gamitin ng sanggol at paglaruan siya. Sa ngayon ay nasa isang mental facility na si Sarah, pero malaki na ang naging improvement niya at ilang panahon na lang ay magkakasama na uli kami ni Sarah.